Marami pong nagtatanong kung babagsak pa ba ang presyo ng Pi Network o may pag-asa pa itong lumipad muli. Sa mga nakarang linggo, patuloy po na bumababa ang halaga ng Pi Coin. Bumaba na ito sa ilalim ng presyong $1 at marami po ang nangangamba kung makakabangon pa ito. Pero ayon po sa isang analyst, may dalawang major factors na maaari pong magpabago ng takbo ng Pi Network. At ito po ang token burns at isang bullish pattern na tinatawag na falling wedge pattern. Ngayon ay posible ba talagang magdulot ito ng 200% na price rally? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa katanungan kung bakit bumagsak ang presyo ng Pi Network. Ayan, sa ngayon ang Pi Network or Pi Coin ay nasa ilalim po ng matinding selling pressure. Mula po sa dati nitong all-time high na halos $3 noong February, ngayon ay bumaba na po ito sa humigit kumulang 0.94 at minsan pa nga ay umabot sa 0.91. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na token unlocks. Ibig sabihin, parami ng parami ang mga bagong Pi Coins na lumalabas sa market. Kaya naman bumababa ang presyo dahil sa lumalawak or lumalaking supply. Para mas maunawaan po natin, sa loob po ng susunod na 3 buwan, mahigit 500 million na Pi Coins ang lalabas sa sirkulasyon. Yan, 1997 million po ngayong buwan ng March, 115 million sa buwan ng April at saka 182 million sa buwan ng May at saka 222 million sa June. Sa dami ng supply na ito, natural lamang po na bumaba ang halaga ng Pi Coin dahil mas maraming tao ang nagbebenta kaysa sa bumibili. Ngayon ay makakatulong ba talaga ang token burns? Ayon po sa ilang eksperto, isang paraan upang mapanatili ang presyo ng Pi Network ay ang token burns. Pero ano nga ba ang token burn? Yan, sa mga hindi nakakalam ay simple lamang po ito. Ito po ay isang proseso kung saan ay sinasadyang sinusunog or winawalang bisa ang ilang coins upang bawasan ang kabuuang supply nito sa market. Or sa madaling salita ay sinesend po ito sa dead wallet na walang kahit sino mang may access nito. Ngayon kapag bumaba po ang supply, may posibilidad na tumaas muli ang presyo ng Pi Coin kung nananatiling mataas ang demand. Isa pong crypto analyst na kilala bilang Dr. Altcoin ang nagsabing kailangan pong sunugin ng Pi Core team ang 60 to 100 million na Pi Coins upang mapigilan ang pagbagsak ng presyo at maibalik ito sa presyong $1 na support level. Gayun pa man ay wala pong opisyal na announcement mula sa Pi Core team kung gagawin nila ito. Kung magaganap po ang token burn, maaring maging positibo ang epekto nito sa presyo ng Pi Coin dahil mababawasan po ang supply at maaring tumaas muli ang demand. Pero kung hindi ito mangyayari, maaring patuloy na bumaba ang halaga nito. Ngayon ay dito naman po tayo sa technical analysis kung saan ay meron pong isang falling wedge pattern. Kaya ano nga ba ang ibig sabihin nito? Yan, bukod po sa token burns ay meron pang isang magandang indikasyon na maaring magpataas ng presyo ng Pi Coin. At ito nga yung falling wedge pattern. Sa mga hindi po nakakalam, ang falling wedge pattern ay isa po itong bullish technical pattern kung saan ang presyo ng isang asset ay patuloy na bumababa pero may makikitang converging trend lines sa chart. Kapag ang presyo po ay lumapit na sa pinakapunto ng convergence, malaki ang posibilidad na magkaroon ng breakout o bigla ang pagtaas ng presyo. Ayon po sa mga technical analyst, kung susundin ng Pi Coin ang classic pattern na ito, may posibilidad po itong lumipad pabalik sa $3 or mahigit 200% na pagtaas mula sa kasalukuyang presyo nito. Bukod pa rito, may iba pang mga indicators na nagpapakita ng bullish divergence tulad po ng MACD or Moving Average Convergence Divergence at saka PPO or Percentage Price Oscillator. Ito po ay dalawang tools na madalas na gamitin upang matukoy kung may paparating na trend reversal. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang problema sa exchange listings.
Yan, bagamat may posibilidad na tumaas ang presyo ng Picoin dahil sa mga technical indicators, may isa pang malaking hadlang, ang kawalan nito sa major cryptocurrency exchanges. Ayan, hanggang ngayon ay hindi pa rin ito available sa mga kilalang platforms tulad po ni Binance at saka Coinbase. May ilang dahilan kung bakit hindi pa ito naililista sa mga malalaking exchanges. Una ay may mga tanong pa rin tungkol sa tokenomics ng Pi Network, lalo na po sa circulating supply at sa locking mechanism nito. Pangalawa ay may haka-haka rin na ang PiCore team ay hindi nagbabayad ng listing fees, kaya hindi ito isinasama sa mga pangunahing exchanges. Kung sakaling malista po ang Picoin kay Binance o Coinbase, tiyak na magkakaroon ito ng malaking boost sa presyo dahil mas maraming tao ang magkakaroon ng access dito. Yan. Ngayon ay ano po ang posibleng mangyari ngayon sa presyo ng Picoin? Ayan. Ngayon ang malaking tanong ay babagsak pa ba o tataas ang presyo ng Picoin? Kaya meron po tayong ilang mga posibleng senaryo rito. Una, kung magkakaroon po ng token burns, posibleng bumalik sa $1 na price level ang presyo ng Picoin at magkaroon ng stable na market sentiment. Pangalawa, kung malista ito kay Binance o iba pang mga major exchanges, maring umakyat po ang presyo nito ng hanggang $2 o higit pa. Kung hindi po magaganap ang token burns at patuloy na dadami ang supply, ayan, maaari pong bumagsak pa ito sa 0.50 o baka mas mababa pa. Ayan, pang-apat ay kung magpapatuloy po ang bullish breakout mula sa falling wedge pattern, posibleng umakyat muli ito sa $3 o higit pa sa susunod na mga buwan. Sa madaling salita ay nasa kamay po ng PiCore team at saka market sentiment ang magiging kapalaran ng Picoin. Kung may magagandang balita tulad po ng token burns o exchange listings, siguradong maraming magiging interesado muli kay Pi Network. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Mahalaga pong maging maingat tayo sa pagpasok kay Pi Network. Dahil hindi pa ito available sa mga malalaking exchanges, mataas po ang risk ng volatility nito. Kung ikaw po ay isang long-term believer or matindi po ang iyong paniniwala kay Pi Network, maaari ka pong maghintay ng official exchange listing bago mag-invest ng malaki. Kung ikaw naman po ay isang short-term trader, siguraduhin pag-aralan mo muna ang technical indicators at saka bantayan po natin ang token unlocks upang hindi po tayo maipit sa matagal na downtrend. Sa kabuuan, ang Pi Network ay isa sa mga pinaka-controversial pero promising na crypto projects ngayon. May mga challenges ito tulad ng oversupply, kawalan ng exchange listings, at saka market skepticism. Pero may potential rin itong tumaas kung magawa ng core team ang kanilang kinakailangang hakbang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.